Previously on Rewind, a throwback podcast. Tara na, huwag na nating patagalan. Let us welcome here on Rewind si JB ng Click at Charles ng Ikaw Lang Ang Mamahalin, Sherwin Ordonez. Hi, Sherwin! Hi, JP, at saka sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hello sa inyo. Good afternoon ba? Good evening. Anytime! Pwede na mga So, lahat na, di ba? Dapat sa Click, umpisa pa lang, kasama na ako. Tsaka si Danica. Parang prepare pa yata kami noon dati. Yun ang nasasabi sa akin ng Artist Center before. Actually, nagustuhan ko rin yung flow. Yung binabasa ko pa lang yung script ng before. Kinikilig ako. Kasi nga parang maganda yung character development, yung story, yung development, yung story namin dalawa yung love time namin ni Trina. Siyempre, masaya dahil simula naging love team kami ni Trina as JB Melay. Kumbaga, nagkaroon na rin kami ng GMA Love Stories, nag-guesting na kami as partners dalawa ni Trina. So, nabibuild na rin yung parang love team namin. Dahil nga sabi nga nila dati, parehas kaming chinito at chinita siya. Sabi ko kay Melay kay Trina dati, sabi ko, parang, kasi yung time na yun, kasi yun yung pag-ano na yung love team namin. So parang sinasabihan na rin kami ng management before na baka magkaroon kami ng parang isang show na kami dalawa. Hindi, ayun na, lumipat siya doon, sabi ko nga sa kanya. Actually, pinigilan ko pa siya. Sabi ko, baka naman maayos pa yan, sabi ko. Kailan naman tayo, marami pa tayong mga Nagmotor kami doon, may mga friends doon na parang mga tusok-tusok. Ngayon, ang ginawa ko, si Koki. ang mayabang kasi si Koki noon. Iyabang niya kasi noon that time, magpatakbo. So, ginawa niya, binilisan niya. Pagbilis niya, mabubunggo siya sa fence na may tusok-tusok. Ang ginawa ko, binunggo ko siya. Para hindi siya doon. Parang ginanong ko yung motor. Umandar yung motor. So, ngayon, nabangga yung motor niya tsaka yung motor ko. Sumemplang kami. Kaya may sugat kami dalawa. Kung ilang beses nilang nagrego doon ng love teams, naghugot ng mga artista. Meron pa nga time doon, yung mga guest namin doon na 3 beses na nag-guest, tapos iba-ibang character. Oo, si Aubrey Miles, di ba? And now, sa part 2 na ating Rewind Kwentuhan with Sherwin Ordonez, pag-usapan naman natin ang mga kwento at ang kanyang experience sa paggawa ng first teleserye ng GMA ang Ikaw Lang Ang Mamahalin. All that and more dito lang sa Rewind, a throwback podcast. Etong next, supposedly, the longest running, Kapuso teleserye, kaya lang, na-dethrone na siya ng Abot Kamay na Pangarap. Pero walang makakapalit, di ba, na ito ang first talaga na teleserye produced ng GMA. Ang Ikaw Lang Ang Mamahalin. Tama, yun nga sasabihin ko sa'yo. First of opera ng GMA7. Oo. Na prime time kasi dati, di ba, meron namang non-prime time before na mga soap opera ng GMA, like Angelito, yung si CJ, dating kapatid ko kasi dati sa Channel 7 dati. Pero mga 2 o'clock, 2 p.m. ganun. Wala pang prime time dati na. Oo. Kasi hindi pa uso sa prime time noon na may drama, di ba? Oo, ito, first time na yun, 2001. Ayan, maganda rin kwento. Surprise din ako dyan. Sinurprise din ako dyan. Ito na. Uy, pwede mo kaya ikwento yun? Di ba may trivia kasi dyan na game. Actually, si James, may kinukwento sa akin. Sabi niya, bro, magkakaroon ako ng soap opera. Sabi niya, buti ka pa, sabi ko, magkakaroon ka. Kasi kami, naudot kami ni Trina. Sabi ko. Oo. Tapos sabi niya, sama ko parang sila Angel, sila ganito, sinabi niya yung mga cast, ganyan. Tapos, so, siyempre parang masaya ako sa kanya, siyempre, parang ganyan. Oo. Tapos, mga after ilang araw, tumawag sa akin si Angelica. Sabi niya, Shugs kasi tawagan namin ng Sugar. Alam mo yata yun, sinabi sa'yo. Parang yun ang tawagan namin dati. Shugs, may tatatawag si Tita Avin, si Tita Marilyn. Bakit? Sabi niya,
basta may sasabihin siya sa'yo, sabi niya. Ano nga yun? Sabi mo sa akin, basta. Sige, Tia. Kailan? Ngayon, after nito, tatawagan ka niya. Agad-agad, oh. Oo, sabi, tumawag sa akin. Sabi niya, Sherwin, pumunta ka dito. Nasaan ka? Sabi niya, nandito po ako sa third floor, nagre-rehearsal po. Umakit ka sa Nasa seventh GMA floor. ka lang din. Oo, nasa Jemmy ako noon. Okay, oh. Tapos, umakit ka sa seventh floor, may sasabihin ako sa'yo. Tapos umakit ako. Tapos pumunta kay Tita Wilma. So pumunta kay Tita Wilma, Galvante. Tapos sinabi na sa akin, Tita Wilma, Sherwin, I have a new show for you. Ito. Really po? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, yun na, sinabi niya sa akin, you will be partner with Angelica, Angelica de la Cruz. Ha? Ayun pala yung sinasabi sa akin. So parang, talaga po? So ano po siya? Sabi niya, soap opera nga siya, parang ikaw yung lead. Ha? Lead ako? Sabi ko, oo, ikaw yung leading man ni Angelica. Ang kasama mo Oh. si Sunshine Dizon, si Kogi, tsaka si Gabby Eigenman. So parang, sinabi sa akin. So yun, na-shock na naman ako noon. Parang ito na naman, parang bago na naman. Palaging surprise. Parang, tas after na, sige po, at binigyan na ako ng schedule ng mga ganito, sinabi sa akin lahat. Tapos yun, tapos after yung baba ko, tinawagan ko na ng Jen, ikaw ang sinabi, no? Ano sinabi si Tito Elma, sabi niya. Ayun nga, ako na daw yung leading man. Sinabi niya sa akin ni Angel, special request niya. Ah! Oo, parang, kasi original kasi talaga noon ng istorya ng Ikaw Lang Mamahalin. Short season lang siya. Kasi ang source nun, hindi talaga ako. Pwede naman siguro sabihin to, no? Pwede na siguro, parang sinabi naman na, hindi lang sinabi specifically which show he was supposed to be part of, pero sinabi na yan na mag-GMA siya dapat. So, pwede na Kilala mo yan. na yun. No, kilala mo na yun? Sino? Oo. Kwento mo na Ah, sa akin to sa nga pala, Instagram. pwede ba yun? Hindi ko na, I parang, think sabi pwede naman na kasi nakaraan naman na eh. Oh. siguro yun nga, si JL nga, parang hiramin lang naman yata siya or what. Tapos, nung time Oo. na yun, so si Charles talaga, which is siyang gaganap, meron talagang cancer sa utak. So, mamamatay din talaga siya doon. Then, Mhm. papasok si Ding Dong Oo. Dante. So, si Ding Dong magiging pair ni Angelica dapat. Yun dapat original na, na, Plano, sa ikaw na lang. sa ikaw lang. So, ang nangyari na, hindi pumwede si Siyempre, magsulat yung mga writer. Kunyari, pag na-establish na kami ni Angelica, naiba yung mga story. So, ang Yes. ginawa, parang instead of, lagay kasi nag-click si Charles nag-click si Kathleen tsaka si Charles at that time. Tapos marami pang siyempre, nandiyan sila, Albert, sila Tita Gina, yung mga conflict, yung mga sila Sunshine, conflict Oo. talaga ah, first kasi, tawag dito, first soap opera, so experimental siya. So, Yeah. ginagawa, umiikot talaga yung writer. Mabilis silang gumawa, magre-revise sila ng script, ang bilis nilang ayusin, iba nila. Depende sa flow ng napapanood nila. Yun, gumanda yung rating ng Ilam, kahit na ang kalaban namin, pangako sa'yo. Oo, 'di ba? Napakalakas, oo. Lumalaban naman kahit papaano. So, parang natuwa naman ng GMA. So, ngayon, instead of patayin ng maaga si Charles, mamamatay nga siya. Yun yung itatago lang siya ng nanay niya ng tatay niya sa ibang bansa para lang pagalingin. Pero, Oo. yun nga, so, babalik din pala ako. Tapos, yung character ngayon, yung supposedly character ni Ding Dong, dapat na hindi na pinasok. Ginawa nila, gumawa na lang ng bagong soap si Ding Dong, ng soap niya ba? Ng sarili. Oo. Which is kasama niya si Tanya Garcia, yung Sana Ikaw Na Nga. So, Yes. dalawa na yung naging soap opera noon that time. Yung sa Ilam na Ulit Tayo, akala ng tao na namatay na ako, yun, binalik ako sa Ilam. Kasi nga, parang break nga lang na tinago lang din ako kay Tita Carmi Martin, yung sa nanay ko na sobrang kontra sa amin ni Angel. Oo. Ayun. Grabe yan. Kasi pinanood ko yan nung nireplay na siya sa QTV. Tapos parang nalungkot nga ako talaga na ay na-dead sa si Charles. Ganyan. Tapos diba umiiyak. Yung pinalabas ba yun sa QTV dahil kumpleto? Kompleto. Pero ano Kompleto siya, ba? 2 episodes a day. Naka-edit into an hour. Okay, oo. Tapos Okay. yun nga, bigla kang bumalik. Na parang
may eksena kayo ni Eddie Gutierrez ka na biglang, uy, nandito si Charles. Tapos, syempre, nung time na yun, ako na-eskandalo ko. Sabi ko, paano siya nabuhay? Di ba cancer yun? I mean, kung sanay tayo, di ba yung mga soap, pag sumasabog, pwedeng nakakabalik kasi nakaalis pala doon sa sasakyan or sa bahay, kung ano man. Pero yung cancer, paano ka mabubuhay na namatay ka na sa cancer? Tapos yun, biglang in-explain na, okay, so tinago muna siya para pagalingin dahil nga yung mom mo ay cray-cray, si Carmi Martin, di ba? Oo, tama, tama. At saka ano, actually, yun din maganda rin dun yung namatay ako. Yung parang, alam ko kakasal yata kami ni ano nun, ni Catherine. Parang Oo. si Charles at si Catherine kakasal. Tapos, dun yata sinumpong si Charles. Yun yata naalala ko. Yes. Naalala ko Tama. din. Oo, tama. Tapos dun na ako ano, yung tinawagan yata yung dad ko. Tapos yung sinugod na ako sa ano, sa hospital sa US. Tapos after na last episode ko na yun eh. Tapos after 2 months, tsaka ako bumalik doon. Bumalik. Oo. Mm. Kaya wala rin akong ano nun. Wala rin akong, malungkot ako kasi kala ko mawawala rin ako doon eh. Parang isa sa mga claim to fame ko talaga dati, yung ilaw. Doon na ako natuto na ano. Doon ako natuto ng ano, dramahan talaga. Yung ano, yung tipong katatapos lang ng isang drama, ng iyakan. Iyakan na naman. So parang, paano mo gagawin yun, di ba? Yung sinasabi ko dati kay, ano, kay Angelica, sabi ko, Shine. Eh, siyempre, si Shine, alam mo naman, isang ano lang kay Angelica, parang Oo. tutulog para sa luha niya. 'Di ba? Tapos siyempre tinuruan niya ako ng technique kung paano. Sa kanya ko nalaman yung technique kung paano umarte talaga ng ano, yung kasi nagte-theater kasi ako during that time. Tsaka nagte-theater ako, nagti-TV ako. Kasi magkaiba kasi yun. Magkaiba kasi Yeah. atake yung theater. Sa theater kasi kailangan malaki ang actions mo. Oo. Ang galaw mo. Sa TV, kailangan maliit lang. Kasi kung malaki, hindi ka, malalabas ka sa screen. Parang ganyan. Oo. Diba? So parang, tsaka kailangan find your light and everything. Lahat yung tinuro niya sa akin. Kung paano humugot, paano iyak. Siyempre, that time, hindi man ako drama king, diba? Parang, pa-cute ako sa click nun eh. Yung ano ko, comedy ako sa Pintados. So, nagdiyan Yeah. ako ng drama talaga. And, siyempre, si Tita Gina, which is yung nanay niya, nanay ni Angelica doon, Tita Gina Alahar, yun din yung nag-ano sa amin, nag-workshop sa amin sa acting, Workshop. sa actors workshop. Sila yung nag-workshop namin way back before. So, alam mo yung familiarity namin with each other, nandun doon pa rin yung ano Mm. namin. Nare-remind niya sa amin, oy, ginawa natin ng workshop. Yun, sinasabi niya naman sa amin. So, ganda ng doon talaga ako natulungan. So parang sometimes nga pag after ko ng ano, pagtatawid ako, 'di ba? Taping ako ng ano, Tuesday, Thursday ang ano namin, taping namin ng Ilam. Tapos Saturday, taping ko ng Click. So pag pupunta ako ng Click, kailangan ibahin ko yung mindset ko kasi light 'yun eh. Yeah. Bawal magdrama sa Click kasi nga pag atake mo dapat doon medyo younger. Eh, atake ko sa Charles naman, medyo older. So, alam mo yun, nalilito ako minsan. So, sometimes, pag sinasabi ko lines ko sa click na, medyo na ano, nararumble ko. Parang, hindi pala drama to, sorry. Oo. Yung parang simple argument, nagiging ano, heavy argument. Kasi sa, ano, sa ilam kasi, grabe yung actingan dun. Mm. Grabe din ang naging journey niyan, 'di ba? Kasi tatlo kayong naging ano diyan, 'di ba? Leading man. Well, hindi nga tatlo, parang apat pa, 'di ba? Na naging leading man ni Angelica kasi pumasok si Russell, Oo, tapos oo. si James, na friend Oo, mo, oo, tapos Mark Anthony at oo. some point, 'di ba? Pero nung chapter ba na nandun na si Mark Anthony, nandun pa ba yung character mo? Wala na, ano, parang namatay na ako nun. Parang, kasi yung nangyari nun, parang, nung nawala ako, pumasok si James. Oo. Kasi best friend ko si James dun eh. Parang pumasok siya na, I mean, pumasok siya sa kay Catherine. Na, Oo. ano, kasi in love din siya, tinatago niya. Kasi akala niya patay na ako. So ngayon, nung bumalik ako, boy pa pala ako. eh, na parang ano naman siya, nag-back off uli yata siya. Tapos, parang yung nagkahiwalay naman kami dahil dumating si LJ. Oo. Si Ano, si Cassandra. Cassandra. Oo, si Cassandra.
So parang yun naman yung naging namin, tinik namin dalawa ni Shine. Tapos during that time, si Russell dumating kasi nga parang iniiwalay ako niyan. Nagpanggap si LJ, si Cassandra na buntis siya. Tapos there was the time na namatay yung daddy ko, naghihirap kami. Oo. Naghihirap kasi mayaman si Charles na, di ba? So parang, di ba katulong pa namin I mean, Oo. kasambahay namin dati si Catherine noon doon Catherine. dati. So ngayon parang naghirap kami noon, namatay kasi yung dad ko doon. Tapos naging taxi driver ako. Nag-taxi driver Yeah, ako. I remember that plot. Oo. Napanggap si LJ na buntis. Tapos, siyempre, mabait si Charles eh. So, pinanagutan niya. So, yun. Parang doon pa lang, nagkahiwalay na kami kasi nga, gilaso ni Cassandra yung isipan ni Catherine. Na, ano. So, yun. Doon pa lang, naghihiwalay, konti-unti, naghihiwalay na kami doon. Parang, doon na siya tinitimpla. Doon na siya hinahanda na mawawala na talaga ako. Tapos magre-cure yung cancer ko. Cancer, oo. So yun din yung naging ending na nung character ni Charles na na-deads din siya dahil sa cancer. Oo. Ayun naman. Mhm. Kaya, that time, doon na pumasok si bumalik si James tapos pumasok na si Mark yata. Anthony. Oo. Kasi, di ko na alam yun eh. Parang ano na yun eh. Hindi na rin ako nakapanood ng mga, kasi parang may iba na rin akong ginagawa. No? Buti nga, kami ni Chard. Kasama Oo. pa lang. Tsaka nasa Tapos, click ka pa ata nito, 'di ba? Nung kayo na nasa ni click pa. Oo, kasi pa season 2 pa lang to eh. Grabe yung ikaw na nga mamahalin. Ang dami din pinagdaanan niya. Naalala ko lang kasi nga, kung paano nag-end yung character mo dahil meron ding part na si LJ, ang naging partner na niya si Bojo Molina naman. Tapos parang silang dalawa yung kontrabida-kontrabida. Inabot mo pa Oo. yon. Oo, tapos parang si Bojo naman, inaano rin si Angel, tama ba? Oo, parang ganun. Parang nag-plot sila yung dalawa ng ng parang ganun something. Oo, tama, Napakadaming tama. napakadami naman kasing characters at kwento ng ikaw lang ang mamahalin. Even yung Oo. 'di ba, yung generation nila Albert na si Gina Alhara ang nanay pero si Dina Bonnevie pala yung true love pero ang asawa niya ay si Marjorie. Yung mga ganun. Ay, oo nga pala, oo, tapos si Tita Gina talaga yung yung nanay talaga nila, Oo. Angelica, oo. Tapos si Tita Dina, ni Ferdinand, Oo. Pennsylvania. Kayo ni Sunshine, hindi na kayo hindi kayo Sunshine Dizon hindi kayo nagkaroon ng diyan, 'di ba, love affair or whatever. Hindi, hindi. Actually, siya, kay Jepoy siya, kay Kogi Kay eh. Kogi. Parang best friend yata siya ni Kogi dati sa squadron na pinaglakihan niya. Oo. Dati kasi si Direk Louie kasi yung first director namin yata nun. Oo. Tapos parang umalis siya or nagkaroon siyang gagawin. Tapos pinitas siya ni Direk Soxy. Tapos buhay pa nga si Nanay Chris Adalia. Silang dalawa ng director niya. So, Mhm. yun yung mga naaalala ko sa Ilam. Ubos ang damit ko doon. Kasi mayaman ako doon. Mayaman yung character ko doon. So, parang lagi ako nauubusan ng damit doon. Wala pa Doon mga ka, wardrobe nung time na ay, hindi, yan? nagkaroon na pala ako ng sponsor doon. Yung sponsor ko pala dati, ano ba yun? Novesiano, tsaka yung Sari-Sari. Aha. Sari-Sari. Novesiano naman yung pares kami ni Tsaka pares kami dati ng damit ni JL, ni John Lloyd. Kasi pares kami ng damit. Tapos Aha. lagi naka-tuck-in, ganun. Yeah, oo. Very, very, very Charles dati. Very, ayun nga, very Charles. Tsaka naalala ko sa Charles dati, pag pumupunta ako dun kumukuha ako ng damit dun sa sponsor, sa ex-deal ko. Laging tinatanong nila, ano ba sinuot mo? Kasi hinahanap dito ng mga tao, suot mo daw sa ganito, ganyan. Sabi niya, ewan ko eh, wala ba kayong record ng mga kinukuha ko, sabi ko. So parang, tapos kasi, pati partner, tapos, in that time din na yun, yung nagpapagupit din ako kay George, buhay pa si George Bantelino sa Salon de Orient. Sabi niya, yung Mhm. gupit ko daw. Sabi ko, paano ba yung gupit ko? Nakakalimutan din niya kasi yun yung time na talaga yung kaputukan ko nun. So parang lahat na lang talaga, pati accessories ko, talagang, yung parang inaano nila. Tapos sabi niya, I remember ko, pag meron pa kaming prod ni Angel, ni Angelica dati. Kasi ito yung time na sobrang sikat namin ni Angel dahil kami nga yung tipong magko-concert kami sa Bataan, sa Pampanga,
pag uwi namin ng Manila, pupunta pa kami ng mall. Magsushow pa kami sa mall. Wow! Mag-aano pa kami. So parang wala talaga kaming pahinga ng dati. Parang yung time na iinit na talaga yung ulo namin kasi wala na kaming tulog. Kumbaga parang sometimes Oo. parang nagreklamo na kami sa RM namin na parang, uy, pahinga din, sabi. Parang, pahinga naman, parang ganito. Tapos, siyempre, sinasabi sa amin dati nung na parang, darating yung time na parang kayo na maghahanap ng ganito. Kumbaga, Oo. strike, while the iron's still hot, sabi niya. Yeah. Okay. Eh, sabi naman, may punto naman yun, siyempre. Pero may time din kasi, di ba, like, siyempre, di ba, pag nakikita, lalo na yung mga tao ngayon, kapag nakikita yung mga artista, kaya naiintindihan ko din yung mga artista minsan ngayon, mga artista ngayon, kapag minsan hindi sila napapangiti kapag nasa mall or nasa ano. Oo. Kasi alam mo yung nararamdaman ko yung pagod nila eh. Nararamdaman ko yung parang parang itong time lang na to sila makakalabas kasi wala silang taping, wala silang ganito. Parang bumili ng underwear nila kasi 'di ba? Kasi underwear lang pwede namin dating bilhin dahil lahat naman binibigay sa amin. Siyempre, ang Oo. hirap naman utos sa mga tao, no? 'Di ba? Parang eto na lang time mo makasama yung pamilya mo, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Wala, parang minsan talaga pagod ka na rin, masakit na yung ano mo, panga mo sa kakangiti. Oo. Aabot talaga sa time na gano'n, eh. Kaya minsan din dapat naiintindihan ko rin yung pagod talaga ng Tsaka syempre, tao naman kayo, no? oo nga, eh. Napapagod lang, di ba? Oo, ayun. Ay, even Yeah. kay Angelica ang dami kong natutunan talaga din sa kanya. Oo. Dahil even hindi lang sa pag-arte, kahit sa pag-perform like kunyari magso-show kami sa mga piyesta or sa concert. Nagko-concert kami sa mga province dati. Mm-mm. Dati nalibot ko na buong Pilipinas because of Ilam talaga and Click talaga din. Kapag Mm-mm. nag-perform ako, siya nagsasabi sa akin how to interact with people, how to kung paano magpasaya ng isang ng live show. Siyempre, although nagte-theater din ako kasi ang audience ko naman is live audience. Pero Yeah. siyempre, iba kasi yung variety, yung interaction ka with the audience. So, alam mo yun kung paano laruin, landiin, nalaman ko lahat. Yes. Siya nagbigay sa akin ng technique. Kaya maganda. Ang dami Mm-hmm. kong maganda experience sa kanya. Yun. So, yun ang ikaw lang ang mamahalin. Mm. Aside from those projects, Click, Ilam, Pintados, ano pa yung mga ano mo, worth Ano, mentioning, na mga favorites? actually, after naman ng Ilam, nagkaroon ng Bebote nga, which is sitcom dati sa Sitcom. Channel 7 na kasama ko si Quijano, sila Anjo, sila Ann Curtis, Asunta. Tapos, after na nawala siya, parang na-retain pa rin kami naman. Pero nawala na yung iba. Parang na-retain si Quijano, si Anjo, si Tito Joey, si Richard, ako, si Ann. Tapos nadagdag si Carmina at si Jelly. Oo. Tsaka sila Brad Turvey, si Pecto, tsaka si ano. So yun yung Nuts Entertainment na. Yun naman yung parang yun na yata yung pinaka-last show ko. Alam ko yata, James, yun yata yung pinakamatagal ko. Yung Nuts Entertainment. Ah! Oo, parang 3 years yata yun. Kasi nakadalawang beses kami bumalik sa Hong Kong yun. Sa Hong Kong kami, tapos nag-Hong Kong, Macau. Tapos nakailang Boracay kami nun. 3 Boracay, tapos naka-5 Baguio. Iba yun. Kasi 3 years ka kami. 3 years Oo. kami. Ay, alam ko, Nuts Entertainment pinaka-last ko. Tsaka isa rin yun sa mga naging family ko talaga. Sila, si Mina, si Jelly, yan, si Jan. Doon naman, puro laro kami, kaya sarap ng namin doon. Ay, sarap, wala kami ginawa kundi maglaro lang. Ganun. Tsaka hindi iiyak masyado, di ba? Kasi Oo, hindi na drama. tama. Tsaka parang call time namin doon 6 o'clock. Tapos matatapos kami 10 p.m. Tapos na. 6 o'clock Sobrang ng umaga. p.m. Ah, wow! Ay, ang Oo. sarap. Minsan lang nako-call time ako ng 2 o'clock pag kasama ako sa Jack and Poy. Yung Jack and Poy si Pecto tsaka si Belly tsaka si Pecto. Yung Oo. naglalaban sila. Kasi yun eh, sa labas ginagawa. Tapos babalik ng Filmex. Doon na magti-TV. Puro laro lang naman yung puro games. Tapos Mm-mm. puro nakakatawa. Tapos ang maganda doon, Thursday taping namin. Tapos pag Tuesday, parang may Tuesday group kami dati
sa bahay nila ano, Paolo, yung manager ni Brad. So, makain lang kami doon. Kaya Mhm. masaya, sobrang saya, sobrang ano, nagbabanding kami doon. Tsaka ang galing, no? Parang lahat pala halos na daanan mo kasi, of course, as a dancer, SOP, Itbulaga, and then drama, ikaw lang ang mamahalin, youth-oriented click, hanggang sa nag-sitcom, Bebote nga, tsaka yung parang, ano bang gag show, yung Nuts Entertainment, di Oo. ba? So, Meron pa well, ako sa, ano, oh, meron pa ano, game show, yung unang-unang ano, live online games, parang ano, game jacket tawag sa amin noon. Ano, PLDT Playtime yun every ano, Tuesday, ah, ano, kami nila Karen, nila Danica, ano, apat kami every day iba-iba yung host noon. Parang 15 minutes lang kami. Para aha, para mga spoilers. breakers, oo. Oo, parang PLDT Playtime yun. Ano yun? Parang 2004, ganyan. Mhm. For ano yun, one season lang naman siya. Yun lang ang show ko dun. Sa ano, yun yung mga naging journey ko nung ako yung during my ano, celebrity days. Tsaka ano, Oo. asa kapuso, talaga palang GMA ka, no? Oh, Jimmy talaga ako ever since. Although, I remember, pina-audition kasi mama ko kasi dati, nung high school pa ako. Pinag-audition ako sa Ang TV. Eh, di ba dati sobrang sikat na Ang TV noon. Eh, Oo. nandun yung kapatid ko si CJ. So parang ano, sabi niya, di ka napipili sa labas kasi dito na tayo. Ano, pasok na tayo kaagad kay Mr. M, sabi niya. Eh, yun naman lang talaga nangyayari, pumasok ako. And that time, sobrang mahihain ako kasi hindi pa ako hindi pa ako abstract nun. Parang mas earlier pa yun. Oo. Pumasok pa, ano, pag nagpa-audition pa naman si Mr. M, nakalinya lahat. Yung isang batch yun, 10. O sige, sino gusto sumayaw? Sumayaw sa gitna. Gaantay kami kung sino. Nakasabay ko pa doon, ano, natanggap yun eh. Kasi magaling si JM nun, JM something, taga Star Circle dati. Oo. Sobrang hiya ako. Parang hindi ako pumunta. So, hindi ako natanggap nun. Kasi nga mahihayin pa ako that time. Mhm. Ayun. So, yun lang naman. Pero siguro, ano naman, kahit naman na hindi na ako visible sa TV, uh, until now naman, proud pa rin ako naman. Siguro 24 years ko nang ginagawa. Since 2000 hanggang ngayon, nagtateatro pa rin naman ako. So, sobrang, Mhm. siguro, kahit pa paano, doon pa rin yung pagmamahal ko sa pag-acting. Yes. Dahil maarte pa rin naman ako. Ano For ba ang now, show na ginagawa mo ngayon in theater? mga classic shows like No Limit Tangere, tsaka Ibong Adarna, tapos mga contemporary plays like marami, iba-ibang ano mga English plays, ah, mga Tagalog plays na iba Podmo, Buhay ni Tao, Midsummer Nights, Romeo and Juliet, yun. Pero ngayon gumagawa ng mga ano, siyempre, gumagawa na ngayon yung anak ko. Yung bunso Ah, ko ngayon. oo. Nagte-theater na siya. So ngayon, hindi ko naman pwede maging love team yung anak ko. Kaya, siya na yun. Binigay ko na sa parang sa ibang plane na ako. Pero lahat yung ibang Mm. dating ginagawa ko, siya na yung gumagawa ngayon. Dahil, siyempre, 24 years na. Diba? Ilang taon na yung anak ko ngayon. So, siya na yun. Kumbaga, parang ganun. Oo. So, naman na rin. Pero grabe ang milestones din sa ano mo, no, personal life. I mean, kasi, di ba nung kalagitnaan ng pandemic, ikaw ay nag-viral dahil nga, sino ba naman mag-aakala na si Sherwin ay ano na, lolo literal. Di Oo. ba? So, yon. Uh, Tapos, recently naman, yung bunso mong anak, siya yan, di ba? Yung nag-graduate? hindi, pining pa lang. Capping pa lang Pini. siya. Ah, Oo. okay. Capping pa lang siya ng nursing sa UST. Mhm. Tsaka, syempre proud ko rin din. Syempre, Dean's Lister siya. Mga bagay na hindi ko na abot dati. Pero 'di ba at ang ganda nung ano din, nung kumbaga nung life ng kids mo ngayon. As in, hello, at ibang level naman ng achievement 'yun. Oo nga eh. Although nandiyan pa rin naman yung pag-act kasi nga nandito pa rin naman sa field ng ano. Although actually di ko naman sa pinapa-experience ko lang sa kanila, pinapanood ko lang. Pero never ko naman sila tinuruan. Siguro ginaid ko lang sila na mag-act, ganyan, sayaw, ganyan, singing. Pero parang more on natuto sila on their own. Kumbaga Aha. parang
mas gusto kasi nila yung sila lang yung ano. Tapos kapag nagtatanong sila, ganun. Tsaka minsan tinuturoan ko lang sa mga ibang mga techniques, Oo. ganun. Pero most of ano, sila na bahala. Although yung Mhm. panganay ko kasi nasa Japan, nasa Pangasinan. Japan. Oo, Mhm. nandun. Siya yung meron. Doon ako nagkaapo sa panganay ko. Oo. Tapos yung bunso ko ngayon, nag-aaral pa sa UST ngayon as nursing. Second year na siya. So Mhm. hopefully, 2 years na lang, graduate na. Correct. Tapos na, di ba? Oo. Tsaka siya yung nagmana ng acting. Yung acting natin. Yan. Oo. Siya nagtutuloy ngayon. Papasok ba siya sa showbiz? Kasi di ba parang nag-aano din Actually, siya sa TikTok? meron siyang mga endorsement sa skincare. Tapos, Oo. yun nga, nagte-theater din siya. Tapos ngayon, kasi actually, yun ko sa akin sa Sparkle. Kaso nga lang, siyempre gusto naman niya, kaso nga, mas priority niya talaga. Nursing kasi walang social life talaga. Ang mga nurses, Yeah. so sobrang, alam mo yun, di ba? Parang sobrang, sabi niya, Papa, I want, kaso nga lang, ang ma-accommodate niya lang, makikita niya ngayon is yung mga theaters lang, ganyan muna for them. Kasi ano naman yun, that requires naman parang minimal rehearsal lang. Unlike na Oo. pag nag-TV ka kasi dapat full-time ka. So, better yet na mag-graduate muna siya. 2 years pa naman eh. Sabi niya, Papa, let me graduate then I'll do that. Sabi niya. Correct. Ayun. Tsaka may isip niya, di ba? Na, anong tawag dito? Kung for her ba? Or gusto ba niya Mm, talaga? Oo, actually, ako naman ang nag-aano sa kanya, hindi ko naman siya pinipilit or what. Kumbaga kung anong gusto mo, kung ano yung nagpapaano ng ano mo. Actually, nararamdaman ko naman sa kanya na siya yung may gusto. Siya yung gumagawa ng way, na ganito. Sabi niya kasi makaka sa pag-aaral niya. Pero in this past, naman, sabi ko, parang hindi naman nakapekto kasi 3 beses ka lang din this list. Sabi ko, parang hindi ka naman nahihirapan, sabi ko sa kanya. Hindi, papakala mo lang. Kasi naka-dorm siya, wala siya dito ngayon. Nako, ayan ang mga life updates ni Sherwin ngayon. And eto na lang, of course, your message to your fans na nandyan pa din and those na kumbaga upon watching Click, nagkaroon ng newfound appreciation and napabalik tanaw talaga doon sa best times of our lives. I must say, di ba, na grabe yun eh. Ibang klaseng era din of nostalgia. Oo nga eh. Hindi, siguro message ko lang ngayon, gusto ko lang siyempre mag-thank you sa mga nakakaalala pa rin sa amin. Although, hindi na kami visible sa TV, like ako, hindi na ako visible sa TV. Mhm. Siyempre, na-appreciate ko pa rin yung mga nagme-message sa akin ng mga fans ko before, na ganito, na nagsasabi, pinangalan pa nila sa akin yung, like sa TikTok ko, kasi kahit di man ako nagti-TikTok, nag-post lang din ako doon ng mga videos dati. Kasi nga, nag-message sa akin na pinangalan daw nila yung mga anak nila sa akin. Tapos, parang, sobrang appreciate ko yun. Until now, hindi ko na nakalimutan. Yung mga nagawa ko before, yun, na-appreciate nyo pa rin up to now. So, thank you very much. And sana sa susunod na generation, like sa family, ito nga yung anak ko, soon to be, na kung if ever pumasok sa showbiz, sana supportahan din nyo. Or na Mhm. yun lang. And Grabe. Jimmy, thank you. Thank you so much. Akala ko, sobrang, nung tinanong mo ako magpa-interview dito, sabi ko parang, ayun, naaalala mo pa rin pala ako. Parang, at least may nakaka-appreciate pa rin pala sa mga nagawa ko before. And thank you so much, Aizen. Uy, thank you din. As in, super thank you kasi, ano ko ba ito sasabihin? Childhood dream din to. Charot. As someone nga na nanonood ng Click, na ikaw lang ang mamahalin, di ba? At love ko talaga si Charles before. As in, nung nanonood ako nga yung mga isa sa nanghinayang nung
nawala siya, tapos biglang surprise, buhay pala si Charles, di ba? Mga ganon. So, thank you din for saying yes and for, looking back sa mga masasayang memories. O, di ba, ang dami nating nalamang trivia. Lahat to halos, ako, personally, first time kong nalaman. So, thank you. At thank you din sa iyong napaka-sharp na memory. Grabe. Hindi Diba? nga nakalimutan ko na iba. Sobrang excited ko rin siguro magkwento. Ang dami ko rin nakalimutan. Pero, ayun. Again, thank you. Kasi nga, parang way na rin to para at least ma-refresh nila yung mga, Yeah. ma-refresh nila yung mga pangyayari dati. Diba? Mga times natin. 90s or early 2000. And that's my era. So, thank you. Thank you so much. Yes. Saka pwede i-follow, of course, sa iyong mga fans kung hindi pa sila naka-follow sa iyong social media. At Sherwin Ordonez. Lahat ng at Sherwin Ordonez. Yun. Ako, Sherwin, thank you so much. As in, super duper thank you. At again, thank you and magkita-kita tayo ulit sa ating next episode dito sa Rewind and Throwback Podcast. Always be kind, be blessed, and never forget. Bye everyone and have a great day, afternoon, or night sa inyo kung ano oras ito pinapakinggan. Bye! Bye!